Naku po, napakatindi po ng balitang to na atin pong gagawa ng reaction video. Ang title po nito, China posibleng naghahanda na sa pagpapagawa ng naval base sa Baho de Masinloc. Bago po natin simulan itong reaction video na to, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Simulan na po natin to. Let's do this. Naniniwala si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ang deklarasyon ng China na gawing nature reserve ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal na mas kilala bilang Baho de Masinloc ay unang hakbang para tuluyang gawing base militar ang lugar. Tama. Ayon kay Carpio, hindi ito unang beses na ginamit ng China ang isyu ng kalikasan bilang palusot para sa mas malawak nilang layunin. Yes. Ayon kay Carpio, hindi ito unang beses na ginamit ng China ang isyu ng kalikasan. Saka ito po yung sa akin, no, sana po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang bantayan po ng maigi itong ating mga teritoryo. Hindi lang po sa Baho de Masinloc, no, buong EEZ po natin. Dahil alam nyo naman po itong China ay tuso po yan. Lahat po ng paraan ay gagawin yan para po makuha ang ating EEZ, ang ating mga teritoryo. At tatayuan po nila yan ng mga base militar. Tulad na nga po nangyari nung sa isa, no, nung malapit sa Pag-asa Island. Alam nyo na po yan. At sa mga nakaraan pa po na nung 80s pa ay may nangyari na rin po mga ganyan. Gumagawa po sila ng matinding dahilan, kunwari tungkol sa humanitarian o sa nature. Pero pagdating ng panahon ay babaguhin nila yon bilang isang military base. Sana po wag na po tayong magpauto dito po sa China. Dahil po talagang tuso po itong si Xi Jinping. Bilang palusot para sa mas malawak na layunin. Noong 1987, nagpatayo ang China ng umano'y radar weather station sa Fiery Cross Reef sa ilalim ng UNESCO project. Pero kalaunan ay naging isa ito sa pinakamalaking air at naval base ng China. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung sinabi ko nung 80s, di ba? Ayan po yun, no? Isipin nyo, no? Binago po nila pagdating ng panahon na ginawa na po nilang military base po nila. Ganyan po kautak o katuso ang China. Gagawin po nilang lahat para po, kunwari humanitarian, kung ano-anong nila. Pero darating ang panahon, babaguhin nila yan para nga naman masakop na po nila yan. Gawin nilang military base. Yun nga po yung sa malapit sa Pag-asa Island po natin, nakuha na po nila yun. Sana po wala na pong madagdagan. Dahil po talaga pong atin po yan, talagang dapat po makinabang dyan ay ang Pilipinas. Noong 1995 naman, nagtayo ang China ng umano'y silungan ng mga mangingisda sa Mischief Reef na ngayon ay isa na ring malaking base militar. Diba? Gumagawa talaga sila ng iba't ibang klaseng paraan para maka-engage sila dyan o masakop nila yung location na yon. Isipin nyo, no, silungan daw ng mga mangingisda. Pero ano nang ginawa nila ngayon, diba? Ayan na, naging military base na nila, diba? Sa kasalukuyan, muli na namang iginiit ng China ang pagtatayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal. Ngunit babala ni Carpio, maaari itong maging daan upang makapaglagay sila ng istruktura na kalaunan ay gawing naval at air base. Wag na po tayo magpapauto dyan. Isipin nyo, no, nature reserves daw. Diba? Ganyan ang strategy nila mula pa nung dekada 80. Diba? Ganyan po ang ginagawa ng China. Kumbaga, sana talaga wala pong makuha ni square inch na ating teritoryo sa ating EEZ. Dahil yan po ang pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero na lang po, no? Pero na lang po pag dumating po ang panahon na hindi na po si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente. Alam niyo na, halimbawa, yung mga pro-China yung maging presidente, wag naman sana. Nako, sigurado po ay pagsisisihan po natin yan. Kaya maging matalino po tayo sa pagboto sa 2028. Nako po, kapag po nangyari po yan, ay nako, sasakupin na po talaga tayo ng China. Wala na po tayong magagawa. Magiging parte na po tayo ng komunistang bansa. Mabubusalan na po tayo, mawawalan na po tayo ng freedom of speech at freedom of expression dahil hawakan na tayo sa leeg ng komunistang China. Sana po talaga maging matalino po tayo sa mga susunod na halalan dahil nakita nyo na rin po ngayon, di ba, yung mga nangyayari sa atin ngayon, tulad po ngayon, September 21, matinding rally po ang nangyayari po ngayon sa iba't ibang parte ng Pilipinas, particularly sa Manila. No, sa Luneta at sa EDSA, ang dami na pong nangyari dahil po sa katiwalian. Sana po hindi po matatapos sa rally ang ating pakikibaka dahil tax po natin, ang ating pinaghirapan tax, ang talaga pong ninanakaw po nila. Kaya sana po hindi lang po sa rally tayo maging aktibo. Sana po sa susunod na halalan, dun po kasi tayo na doon tayo natatalo. Isipin niyo yun, marami po kasing
mga hindi ginagamit yung utak sa pagboto. No, yung ginagamit po nila yung iba po nagpapadaan sa nababayaran, 'di ba? Yung nagkakaroon sila ng ganung mindset. Yung iba naman talaga pong ina-idolize nila yung isang politiko, tapos hindi na nila iniisip na pwedeng maging ganun yung politiko na yan. Dapat isipin po natin ang ating mga anak, isipin po natin ang ating inang bayan, na hindi na po tayo makakaranas ng gandong katinding korupsyon. Lagi ko po sinasabi sa inyo, no, hindi po matatanggal ang korupsyon, pero pwede pong mabawasan yan. Dahil po kapag bumoto po tayo ng tama sa susunod na halalan, ay talaga pong mababawasan yan. Matatalino po tayo, alam ko, pero sana po talaga pagdating ng eleksyon, wag po tayo magpabulag sa mga matatamis na salita ng mga buwaya na makakapal ng mukha na tumatakbo, pero ang talagang hangarin lang po nila ay kunin ng kaban ng bayan na nanggaling po sa atin yan, sa mga tax po natin binabayaran. Tayo po yung naghihirap dyan, pero sila po ay ganun-ganun na lang kung paano nila kunin yan at kinukurakot nila. Maging matalino po tayo sa susunod na halalan. Katulad ng ginawa nila sa Fiery Cross at Mischief Reef. So this is really a precursor of China's grand plan, yes, to put up an air naval base on Scarborough Shoal, because that was their original plan. Remember, they were about to send dredgers way back during the end of the term of towards the end of the term of President Obama. China sent dredgers going to Scarborough Shoal to start their island building there, and Obama said, no, you cannot do that, you will. At alam po natin yan na talaga pong sinisilip na po talaga nila yung ating EEZ sa ilalim. Chinecheck nila at alam po kasi talaga nila na marami po sila makukuha likas na yaman yan. Lalong-lalo na po yung deuterium. Kaya nga po itong si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Halos hina-harvest na po talaga. Talagang sinasariksik na po yung deuterium sa ating EEZ. Di ba? Nagawa na po natin ang reaction video, ilalagay ko na lang po dyan sa huli yung tungkol po dun sa deuterium. Kaya sana po talaga mabantayan ng mabuti ang buong Pilipinas, ang buong EEZ ng Pilipinas. Dahil po ito pong China talaga, sinasabi ko po kanina pa, tuso po yan. Lahat po ay gagawin nilang paraan para makuha ang ating EEZ. There will be severe consequences. So yes, the dredgers were sent back by China. Dagdag pa ni Carpio, kung matuloy ang plano, makukumpleto ng China ang tinatawag niyang military triangle, kasama ang Paracels at Spratlys na magbibigay sa kanila ng buong kontrol sa South China Sea. Tama. Because right now, there is a hole on the northeast area, the Scarborough Shoal area. They don't have an air naval base. Their fighter jets cannot operate in that area. Cruise missiles cannot be installed in that area. But once they put up an air naval base on Scarborough Shoal, they will have a triangle of air naval bases on the Paracels, the Spratlys, and Scarborough Shoal. So they have a full coverage Tama. of the South China Sea. They will totally control the South China Sea. Ang tawag din po dyan ay triangle offense. Di ba po? Mahihirapan kasing i-infiltrate sila kapag po talaga naka-triangle offense sila. Offense and defense po yan. Ganun po. No, kaya sana talaga hindi na po mangyari to. Dahil nung dekada 80 saka nung 90s ay nangyari na po yan. Ayan na nga po yung nangyari, 'di ba? Isa na lang, triangle po yan, tatlo yan eh. Sana po talaga hindi po nila makuha yan at magawan po ng paraan, lalong-lalo na po na mga kaaliado nating malalakas sa bansa. Talagang pumagitna dapat, no? Dahil alam po naman natin na mahina pa tayo, mahina pa ang Pilipinas. Pero nananatili po tayong dumidepensa at itinataboy natin talaga ang China sa ating EEZ. Lahat po ng paraan ay ginagawa po ng ating sandatahang lakasan, ng ating PCG. Kahit na po tayo ay talaga pong nahihirapan na talaga dyan, pero sumusugal pa rin po talaga ang ating gobyerno na dumipensa para itaboy ang China. Pero alam niyo naman po itong China, itong sobrang sakin po talaga si Xi Jinping, ginagawa po lahat. Talaga po ngayon po ay matindi na po ang kanyang ginagawa at talaga pong nananakit na po talaga sila. Pati po ang ating mga mangingisda ay winawater cannon na. Ganun po katindi ang kasakiman ni Xi Jinping. Kaya sana po ito ay mapigilan para hindi po nila makuha ang parte na yan ng ating Baho de Masinloc. Para naman sa security analyst na si Dr. Chester Cabalsa,
Konektado ang pinakahuling insidente ng panghaharas ng China sa Scarborough nitong Martes sa plano nito na magtayo ng istruktura sa Scarborough o Panatag Shoal. Kaya dadaanin nila sa pamumuwersa upang ipatupad ang kanilang sariling batas at igiit na kanila ang shoal. Kahit malinaw na sinasabi sa 2016 arbitral ruling na ito ay bahagi ng Pilipinas. Yes, definitely, no. Dahil gusto nga nilang i-impose yung kanilang bagong domestic law, gusto nilang gawing protected area yung Panatag Shoal natin. Definitely, mambabraso sila yan para ipaalam sa Pilipinas na sa kanila yung lugar na yun. Pero syempre, hindi tayo magpapatinag sa kanila dahil unang-una, yung 2016 Arbitral Award, sinasabi na pag-aari talaga ng Pilipinas yung Scarborough Shoal o yung Panatag Shoal. Saka ito po yan, no? Yun nga, sa atin yan, talagang inaward sa atin ng arbitral ruling noong 2016. At tayo po ay sumusunod sa UNCLOS. Samantalang itong China ay numero 1 lumalabag sa UNCLOS. Sila po yung nananakit, sila yung pumapasok sa teritoryo na may teritoryo. Hindi lang po sa atin, sa iba't ibang bansang karatig bansa natin, no? Kailan lang po, di ba, nagawa natin reaction video, pumasok po sila sa Taiwan. Pero itinaboy po sila ng Taiwan. Kasi po alam niyo naman po kung gaano rin kalakas ang Taiwan. Kaya tayo po dapat, hindi po tayo magkibit-balikat dito. At dapat po talagang bantayan lahat ng EEZ natin. Hindi lang po yung tinatarget nila, no, yung Bao de Masinloc ngayon. Hindi lang po yan. Baka mamaya po nakakonsentrate tayo sa Bao de Masinloc. Hindi po natin alam, baka mamaya yung ibang EEZ natin ay dun po sila nagre-research sa ilalim at talaga pong baka tinatambakan na nila ng buhangin yan para magtayo sila ng military base. Wag po tayo magpapanil lang dito sa China. Ani Carpio, may mga opsyon naman ng Pilipinas para kontrahin ng China sa kanilang plano, gaya ng patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa mga bansang may kahalintulad na pananaw. Matagal na rin itong itinutulak sa pamahalaan ng pagkakaroon ng Unified Historical Legal Basis para sa mas matibay na batayan ng Pilipinas sa pag-claim sa mga bahura sa West Philippine Sea. Kaya di ba yung mga nagsasabi, ay tuta lang kayo ng Amerika, ganyan-ganyan, hindi natin kayang tumayo sa sarili natin pa. Totoo naman po yun. Talaga pong kailangan po natin ng alyansa dahil mahina po ang Pilipinas. Hindi po natin kakayanin ang China. Real talk. Kaya po yung nagsasabi po ng ganun, ay talaga pong dapat lang tayo. Di ba? Dapat lang tayo na umanib sa malalakas na bansa. Dahil unang-una, third world country po tayo, napakahirap po natin kumpara sa ibang bansa. Lalo po't ngayon, no, isipin nyo, no, kinukurap pa ng mga lecheng mga buhaya na yan ng ating mga taxes, yung bilyong-bilyong piso natin. Di ba? Kailangan po nating umanib o makiisa sa mga karatig bansa po natin, mga kaalyansa natin, lalong-lalo na po ang Amerika. Hindi po masama yun. Hindi po masama yun. Dahil ang katotohanan po ay mahina po tayo kung ikukumpara sa kalabang China. Wala po tayo sa kalingkingan. Di ba po? Kaya wais na dapat po talaga nating gawin na makianib tayo o talaga makialyansa tayo sa malalakas na bansa na like-minded country po natin. Real talk po yan. Ganun po talaga. Kaya yung nagsasabi po noon na hindi natin kayang tumayo sa sariling paa, humahalik daw tayo sa puwet ng US, ay hindi po ganun eh. Dapat lang po natin gawin yon para hindi po tayo basta masakop. Meron po tayong alyansa. Diba? Hindi po tayo pababayaan ng mga bansang yan basta-basta dahil meron po tayong alyansa. Isipin nyo yun, diba? Ay, sabi pa nga, diba, kapag meron namatay sa atin, may invoke na yung batas na yun. Pwede nang atakihin sila itong China. Di ba, na sana wag naman pong mangyari dahil lagi ko pong sinasabi sa inyo, wala pong totoong panalo sa gera. Kawawa naman po ang ating mga anak kung mangyayari po yan. Diplomasya pa rin po talaga. Pero kung alam niyo naman po, di ba, kung no choice na, talaga pong sumobra na, at may nangyari ng gano'n, no choice po tayo kundi lumaban para sa inang bayan. At po tayong mga Pilipino. Ganun po yun. Pero sa ngayon po, kailangan po nating magpalakas. Ganun po ang kailangan natin gawin. Kailangan natin ng mga kaalyansang bansa nating malalakas. Totoo po yan. Real talk yun. Hindi po tayo pwede magtapang-tapangan dito na hindi, kakayanin natin mag-isa yung China. Hindi po eh. Mahina po ang Pilipinas kumpara sa China. Nakita nyo naman po yung pinarada lang po nila. Kaya sabihin na po natin na teka lang yung mga yun na hindi talaga pumuputok yung mga yun. Pero kung nakita nyo kung gaano karami, diba, ang kaalyansa rin nila at gaano kalalakas din yung nakita nyong parade nila
ganun po katindi sila magpondo sa kanilang militar. Samantalang po tayo, yung mga barko pa lang po natin ay sobrang onte. Eh ngayon po, ang laban na po sa gera ay hindi na po man to man, no? Hindi na po hand to hand yan, no? Technology na po ang ginagamit. Late na nga rin po tayo sa technology. Wala pa nga po tayong gaanong drone. Drone na po ang labanan ngayon sa gera. Kaya sana po sa mga tumutulig sa atin, yung mga Pilipinong mga pro-China, no? Nako, isipin nyo na lang na pagdating ng huli, tayo rin po lahat ang magsasuffer. Kung hindi po tayo magpapalakas at hindi tayo makikooperate sa kaalyansang bansa natin na malalakas. Kaya karapat dapat lang po yun na makialyansa tayo o sumunod o ano tayo sa activity ng mga drills, lahat po ng pagsasanay na ibinibigay sa atin o sinusuport sa atin ng malalakas na bansang kaalyado natin. Real talk po yan. Huwag na po tayo magtanga-tangahan dito. There are many options. We can strengthen our alliances with the U.S. and other like-minded states. Let them sail there on freedom of navigation and overflight. And then second, we have to come out with a unified historical and legal basis why we have sovereignty over Scarborough Shoal and the Calayton Island Group. Tama yung sinasabi yan. Dapat talaga magkaroon ng ganun. Kasi po, unang-una, tayo po yung nasa legal. Tayong inawarda ng Orbital Ruling 2016. Diba? Atin po yung teritoryong yan. Tayo po ang may legal papers, legal basis, no, para magmay-ari talaga ng ating EEZ. Buong EEZ ng Pilipinas. Ang pinangahawakan lang po ng China ay yung kanilang 10-dash line. No? Hindi po, wala pong visa yun, wala pong katotohanan yun. Diba? Nambabraso po kasi sila, lalo po sa mahihinang bansa tulad po natin. Dahil alam po nila na hindi tayo basta papalag sa kanila. Kasi nga po, mahina pa tayo. Wala pa tayong ganong makinarya para pumalag o lumaban sa kanila. Ang ginagawa po natin ngayon, dumidepensa lang po tayo. Halos nga po, diba? Talagang pinapasok tayo sa sarili nating EEZ. Sila yung nangaharap sa atin eh. Pero hindi pa rin tayo yung unang gumagawa ng hakbang para magkaroon ng provokasyon na sinasabi nga nila na noon pa na tayo daw ay nampoprovoke. Sila nga po ay nararatel, di ba? Nararatel sila kapag meron tayong ginagawang aktibidades kasama ang US at iba't ibang kaalyado natin. Yung mga missile system nga lang po natin, di ba? Nagkaroon tayo nun, nararatel ng China. At alam po kasi nila na ayaw nila tayong palakasin. Alam po kasi nila na may kalalagyan sila. Siyempre nga po, hindi rin nila tayo basta-basta magalaw ng todo dahil alam nila na meron tayong malalakas na kaalyado, lalo na po ang number 1 sa buong bansa, buong mundo na Amerika. No, na hindi po kasi basta nila kakayanin din ng Amerika. Isipin nyo na marami tayong kaalyado na malalakas. Yung Japan na po napakalakas din. Tutuusin, di ba? Kaya dapat po talaga ay magkaroon po ng unified, no? Yung sinasabi niya po dito na talaga pong magkaroon po ng batas, na talaga pong magkaroon po ng freedom of navigation dyan. Kasi po gusto pong hawakan talaga ng China yung buong South China Sea. No? Ayaw na nila ng freedom of navigation. Noon ko pa po sinasabi ito, gusto po nila magkaroon ng parang toll gate dyan. Na wala na nga pong freedom of navigation na pagdadaan po dyan ng kahit sinong bansa, may barko ng ibang bansa, magkakaroon po ng toll gate. Parang ganoon na kailangan mo magbayad sa kanila para makadaan ka. Kasi nga hawak na nila yung teritoryong yun. Yun po ang dapat na hindi mangyari. Kaya nga po kailangan po ng freedom of navigation. Yun po talaga eh. Kailangan po lahat ng ano dyan sa buong South China Sea ay meron pong malayang paglalayag. Hindi po dapat makokontrol yan ng isang bansa. Yun po ang ipinaglalaban dito. Lalong-lalo na po ang ating EEZ. Atin po yan. Dapat ang Pilipino ang makinabang dyan, hindi yung China. Importante ito. This is sovereignty over Scarborough and Spratlys, but we have not come out with a definite historical and legal basis. Yes. We have forgotten there was a second treaty. And that's why I've been asking the DFA, the Department of Education, National Security Advisor, let's sit down and decide what is the historical and legal basis for our claim of sovereignty over Scarborough and the Spratlys. Because iba-ibang storya natin. Ryan Lacanlale. Ayun lang po, ano pong masasabi nyo dito po sa ating nagawa ng reaction video na to. Para sa akin po, no, sobra na po talaga ang pangaharas ng China dahil alam niyo naman po ang adhikain nila. Ayun nga na masakop nilang ating EEZ, makapagpatayo sila ng military base dyan para lumakas nga naman yung opensa nila. Di ba po? Yung nga, triangle offense po tawag doon, no?
gusto nilang kompletohin yon para pag nagkaroon nga po ng digmaan ay mahihirapan silang i-infiltrate, no, yung kanilang bansa, na which is hindi po dapat mangyari. Dahil po yung Bao de Masinloc, atin po yan. Atin po yan, inaward po sa atin yung 2016 sa arbitral ruling. Tayo po ang legal na nagmamay-ari niyan. Ano pong comment nyo? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po sa mga nanonood po ngayon at huwag nyo sanang kalilimutan na mag-subscribe. Mag-iingat po kayo, lalong-lalo na po yung mga nagpunta po sa mga rally ngayong araw po na to sa Luneta, sa EDSA at kung saan-saang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo lahat. Ilaban po natin ang ating karapatan dahil tayo pong taong bayan ng tunay na nahihirapan sa mga kakurapan na nangyayari dyan sa ating gobyerno. Mag-iingat po kayo. God bless and peace out. Bye.